3:30 ng tanghali at nandito tayo ngayon sa mismong daan papunta ng RC Perfume. Daan muna tayo ng RC Perfume para kunin natin yung ating supply ngayong buwan. Tingnan nyo si Jaco. Hindi makapakali. Mahulog ka na dyan, tamo. Yung pwestuhan mong yan. At kumpleto ang mga batuta dahil kasama ko si Angel. At long weekend. Kung sa iba ay hindi long weekend, sa aming mga taga Laguna ay long weekend. Dahil sa Rizal Day na mahal. Oo, kaya na long traffic din kami sa Kalamba. Yun lang. Ang plano talaga namin is sa Binyang kami dadaan para na sa ganon, pagpunta rito sa mismong RC Perfume, aakit lang kami ng Tagaytay. Na iba ang plano dahil pagdating namin ng Kalamba, na-traffic kami at yung mga daan na papunta ng Binyan, sarado, sinara. Kaya imbis na bumalik pa kami pa San Pablo, may daan naman mismo sa Kalamba, palabas ng Santo Tomas, Batangas. Wala, dito rin kami dinala sa mismong daan ng Talisay, paakyat. Sabi pa naman sa akin ni Angel, mahal, wala ba tayong daan na pahon? Buti nga, walang video eh. Bakit? Kinakabahan ka? Kasi naganyan ako, nakakapit ako, para akong manganganak. Talagang iba kasi ang pakiramdam nito na Angel pagkaandaan ay yung mga akyatin. Akyatin, kurbahin, Pababa, napalusong, palusong, yung medyo matarik. matarik. Uy, Ano? RC Perfume. At unang beses ni Angel na makarating dito. Wow. Hello, sir. May CR? May CR dyan. Yeah. Hindi na muna ako Ang bango. polo shirt ng RC kasi mapagkakamalan na naman akong empleyado rito. Sige, ano mo na? CR na daw to. Sige, tataas mo na. Nakapasok ka na sa Andiyan ba sila ma'am, Christine? Kakaalis lang. Okay lang. Yan ang office. Ma'am, good afternoon po. Wow, ganda naman ang pagkaka-arrange nito. Ayun yung mga kulay purple. Pink. Ayun yung mga purple mo. Purple? Ganda Binigyan ko kayo ng red at blue as per your request. Sige. Yan na naman mommy to niyan, sexy naman. Wag na mataray. Wait lang. Ay, ito na. Ay, talaga naman. For women. Yeah. Hindi naman talagang salarin. Ayun. Thank you. Matapat po ta. Thank you Salamat. po. Sige. Ingat po. Oo. Salamat. Ito na ang ating supply ng RC Perfume at bagong box yung nirequest ko sa kanila. Makikita nyo na yan sa pag-camping natin. Sir, salamat. At kanina ay inabutan kami ng ulan sa may parting packet pa lang ng mismong Talisay or doon sa Sungay Road. Kaya medyo gumaan-gaan yung pakiramdam at lumamig yung mismong simoy ng hangin. Ngayon umaraw na naman sana umulan. Ngayon ko hinihiling na umulan kasi nakatuktok tayo Unlike ng kapag nakamotor lang, syempre mababasa tayo. At ang nasa tabi ko ay si Mocha. At medyo siksika na doon sa likod tapos si Jaco nasa may likuran ko. At pabalik na tayo ng Tagaytay kung saan doon tayo magkakamping. Kasi mura doon Tapos nasa Tagaytay ka talaga, as in malamig yung klima pagdating ng gabi. Sabihin ko na kung saan tayo sa Tagaytay na campsite magkakamping. Doon tayo sa Beerfront Campground. Kasi noong October 2025, kung hindi ako nagkakamali, ay isinara muna yung mismong campsite. Pero nitong February 2026 is muli silang nagbalik. Muli-uli silang nag-open. Ang nagustuhan ko kasi doon is mura yung mismong pagkakamping doon, yung rate. Kumbaga yung rate kasi nila is all-in. 200 pesos per head, yun na yung babayaran mo kung overnight. At kapag nag-message naman kayo sa kanilang Facebook page na Beerfront Campground is yun naman yung automatic na nire-reply nila, yung mismong campsite rate nila. Nung huli kasi tayong nag-camping doon is noong 2024 pa. So halos 2 years na rin yung nakakaraan. At ang pinagbago daw kasi doon is yung mismong CR na dating malapit doon sa campground is nag-renovate. So ang magiging CR is doon sa mismong bahay. Malaman natin kung anong pinagbago ba. Tingnan natin doon. Shot biyahe muna rin tayo at medyo mahaba-haba pa yung papunta ng Tagaytay. At ikwento ko rin sa inyo mamaya yung medyo aberya na naranasan namin habang papunta pa lang kami dito sa RC Perfume. So don't tell me how to act or how I should.
4:30 ng hapon at nandito tayo ngayon sa bypass road ng Tagaytay kasi dito lang yung mismong ating pagkakampingan. At dito, kakaliwa na tayo, malapit na. At tayong yellow. Yellow? Meron naman siguro doon, tingnan natin. Ito, itong may gate na to. Ingat lang at mabibilis ang sasakyan dito at bypass road to eh. Gala. At mag-inquire lang ako. Naglilinis kami dun, sir. Saan po? Yung sa harap? Ah, siya, sige. Ah, yung palang dating CR, ano na, bahay na. Oo, ano na yan, kasi nga transient ng tsahin ko, di ba yung putila? Apo. Ay, saan po ang CR ngayon? Dito sa bahay. Diyan po. Pero nagbubukas pa po yung tindahan nyo. Oo, kasi nagpa-check up ng sinanay. Ah, okay. Naglilinis kami, kaya nasa akin yung susi din ng tindahan. Ah, okay, sige po. May yelo pa kayo dyan. Oh, ayun, kompleto po dito eh. Tubig tsaka yelo. Doon tayo. Tara. Oh, lakad ka na lang. Ayun, dyan lang, lapit lang. Yung pagkatapos ng puting yan. Butit kilala pa ako ni ma'am. Oh, kunin mo yung kalso. Akin na. Lakad ka na lang. Ah, sige. At malapit lang naman eh. Kaya pala nawala na yung CR kasi ano na, bahay na yung dating CR. Ito, itong bahay. Ayan. Bahay na siya. Dito dati nakatayo yung CR. Ang bahay ni Yayo. O ayun, ganun pa rin naman yung itsura ng ano, ng camping ground. Ayos pa rin naman eh. Maayos. So dito ngayon na magiging pwesto ng tuktok natin. At yung setup kasi natin is yung mismong side awning dito. Awning room tent yung ating gagamitin at tapos nakahiwala yung mismong kusina namin sa yung tarp. Katulad ng setup natin nung sa mismong landing point. Kung naalala nyo, nung una ako nag-camping dito, ito mismong pinapwestuhan ni Angel. Diyan, nandiyan yung tuktok. Nandito yung aking mismong setup na altitude na tent at saka yung ating lamesa at nag-edit din ako nandito. At 2 araw din ako nag-stay nandito, 2 gabi. At tinatira na tayo ni ma'am ng inuming tubig at saka yelo para mamaya. At ipakita ko sa inyo yung nangyari sa amin kanina. Kasalanan ko rin naman. Yung mismong ating flat truck, lumabas yung mount kasi kanina, lumagpas ako dun sa lilikuan. So, ang nasa isip ko, umatras. Nung pag-atras ko, di ko nakita na tumama yung ating side awning dun sa mismong poste. Pero dahan-dahan lang naman. Nga lang, pagdating ng lubak, biglang bumagsak to. Kasi nabaluktot. Mamaya, ayusin ko to. Konting pukpok lang naman to para tumuwid itong mismong sa kabilang to. At ito rin kabila, ayan, pinukpok ko na. Umayos naman. At pagdating kanina, dun sa mga medyo lubak or merong humps, medyo dinadahan-dahan ko at gawa nga ng baka malaglag yung mismong ating flat truck. Pero okay na rin naman. Dito naman sa kabila, wala namang gaanong naging damage. Kasi nilagyan ko na yun ng silicone para na sa ganun, hindi nga siya matanggal or umabante. Ayan, kung nakikita nyo, may silicone siya. Yun sa kabilang side lang yung nagka-problema kasi dun yung ating side awning. Medyo may kabigatan pa naman yung ating mga top load na inilagay dun. Ito naman medyo re-remedyohan natin ngayon hanggang sa tayo ay makauwi. At nang hindi tayo kakaba-kaba. Dito sa mismong campsite na to is wala siyang gaanong view. Pero nakakasigurado ako na tahimik dito. Pero lang yung mga batuta ko at lagi nakakakita ng mga aso na nandito. So ito ay compound at yung gate na mismo is sinasara yon tuwing gabi. Kaya sigurado na walang ibang taong makakapasok dito. Talagang safe dito. So pagka si CR, ipakita ko sa inyo kung saan ang CR dito. At dahil nga yung dating CR ay bahay na dito. Shot setup muna rin kami para na sa ganun makapagpahinga na rin. At talagang kapag kasi pumupunta ako ng Cavite, ninanais ko na rin na dumiretso na rin ng camping para na sa ganun sulit yung biyahe, hindi ka pagod kapag ka balikan. Tumigil, 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 tumigil. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Forever young.
Alas 7 ng gabi. At ito, nagpe-prepare na yung asawa ko ng kakainin namin ng hapunan. At ang kanyang prepare ay walang iba kundi ang sumasarap na sardinas pag sa camping. At ito nga pala yung setup namin. Tulad ng sabi ko, yung ating owning room tent. Ayan. At katabi yung mismong tarp na kung saan dito yung magiging kusina namin. At ang kagandahan kasi ngayon ay solo pa namin itong mismong campsite. Kanina habang nagsiset-up kami ay walang tigil ng kinatatahol tong mga batuta ko. Eh nung pinakain na ng power dog ay tumigil na rin naman. At si Jack, eto, tulog. Si Jarvis na andon. Tapos buti na lang pinahiram kami ni ma'am ng upuan, yung mahaba. At yung tatlong Marias ko ay naandon. O tama to si Mocha, ang arte na naman At kung napupunan nyo, bago ang upuan ng aking boss. Ang kanyang paboritong kulay. Ano to? Primitive. Mas malaki to sa normal na Kermit chair. At ito, nagsasangag na lang si Angel pagkatapos lutuin yung aming ulam na sardinas with sotanghon. Siguro bukas ko na ipakita rin sa inyo kung anong itsura ng CR dito ngayon. At para malaman nyo rin, lalo na sa mga masaselan sa CR, tingnan natin. At si Angel ay may dalang mini toilet, yung mismo dala rin natin nung tayo ay nagkalatagan at landing point. Pwede namang ilagay na lang dun sa loob ng mismong owning room tent namin dahil kami lang naman yung naandun, din namin kasama si Rizel. At syempre, ang bata ay nag-aaral. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang infrared na stove. Mahina lang siyang kumonsumo ng butane, kumbaga konting on lang, konting pihit sa bulb. Pero ang lakas uminit, no? Kasi kanina, nagpakulo ng tubig, nagulat siya, kumukulo na kagad. Parang ilang minuto pa lang kumulo na agad. At kung makikita nyo, may mga ilaw kami dito. Ito, gamit pa natin to nung kampayapa, yung inflatable na ilaw to. Maganda rin naman to kasi hindi naman siya ganong kalakasan sa baterya. Kaso nga lang kulay puti, kaya ayan, lapitin ng insekto. Siyempre kapag kadilaw, di naman gaano. Pero pag kami puti, doon talaga mas lalapit. Ayan, inilabas ko yung mga ilaw namin. At dahil mismong itong beer front campground, kakatabas-tabas lang ng mismong mga damo dito, medyo malamok. Kaya buti na lang, maraming salamat kay sir at binigyan kami ng kahoy para makapag-bonfire kami. At parang sa ganun, yung usok, mabugaw yung mga lamok-lamok dito at iba pang insekto. At pinutol-putol ko na kanina, inihanda ko na mamaya magbo-bonfire tayo. Hindi rin kasi pwede na sobrang lakas ng usok at gawa ng asawa ko naman ang magsasakripisyo. At baka bigyang ito ay atakihin ng hika. Ano, pwede na? Ano, ligo muna o kakain muna? Kakain muna. Siya, kain muna, sige. Kain. Bakit nag-ano ka pa ng shirataki? Tapos nagsangag ka. I forgot. So, isasangag ko din siya bukas. Wow! Siya, kain tayo. At ang masarap na ulam pagdating sa camping, kahit na simpleng-simple lang. Sardinas. Nahigop na nung sotanghon mismo yung sabaw. Kasi nga, tinidurin mo na. Ay, okay na yan. Bigyan mo na muna. Nandyan sa tabi mo ang treats. Ay, nako. Ganun talaga. Sama mo, Kung di ba? akala nyo, mabilis lang mag-camping na may kasamang 5 batuta, nagkakamali kayo. Nanay, doon na sa taas. Tumahimik na ha. Nangunguna agad to si Mocha tsaka si Kalo. Matalang dati, di man nangunguna sa treats yan. Makit na sa taas, makit na. Sige, bahala ka. Siyempre, pag binigyan yung 3, di pwedeng wala rin tong 2 lalaki. Kahit tahimik pa sila. Ilalo mag-iingay yan Ay. Grabe. Ang tagal ng tiniis ko. Para makakain. Ang dami. Hindi na ako nakakain kanina at yung biyahe kasi talaga namin medyo na-stress ng kauntian sa mismong traffic dun sa Kalamba. Tapos pagdating mo ng Kalamba, hindi ka rin naman pala papapasukin dun. May harang. Daming harang Sabi nga ni Angel, sana pala San Pablo na lang tayo dumaan. Ganun din pala. Doon din pala kami sa Talisa. Hindi rin naman kasi namin alam talaga na ganun sa Kalamba pagka tuwing Rizal Day. Alam nating holiday. Pero hindi naman natin alam na may ganapan sa kalsadang may pa-float. Kain muna kami tapos freshen up at tayo mag-bonfire. Konting muna, relax muna at meron pa naman tayong isa pang gabi dito. Alas 8 ng gabi at nakatapos na kami ng hapunan. Okay na. At si Angel ay nagre-ready na para maligo.
At yung natira naming pagkain, imbis na itago namin at halongkatin ng mga asong nandito, ibinigay na lang namin. Ayun yung maliit na isa, kumakain na doon. Ay, isa pa andun yung maliit. Ang nawala ay yung mga malalaki. Malalaki. Ay, mamaya siguro babalik yun. Yung kanina pa nag-aabang, ay maubos niya na yun. Nung maliit. Meron pa namang mga dito, power dog. Bigyan rin natin. If ever na may matira dito sa daladala namin, ipakain namin dito sa mga asong nandito. At mababait naman yan. May papakita ako sa inyo. Tag dito, dancers, tiktokeries. Oh. Gumigiling-giling pa. Pinagbigyan ko yung birthday. Pinagbigyan mo yung birthday girl. Pagka hindi birthday pa. Pagka hindi birthday pass. Ayun na nga. Nagpuntahan na yung mga malalaking aso. Ayun, kumakain na dun. Kagagaling ko lang kanina dun sa tinigilan natin. At nanghiram ako ng lagay ng tubig. At ito yung inigibang ko. So, buti na lang, dala ni Angel, yung dati ko pang binili na bidet. Ito. So, ang kagandahan kasi dito, pwede ka rin maghugas gamit to. So, meron siyang hose. And then, ito ay rechargeable. At si Angel lang mag-demo kung paano. Para tipid sa tubig. Ayun, May ilang yan? Tatlo. Level, 3 level. Ito yung una. Tapos, Pangalawa. palakas ng palakas. Pangatlo. Dalawa lang Isa. Dalawa. Tatlo. Dalawa lang. Dalawang level lang ng mismong buga ng tubig. Para tipid, hindi yung tipong pagtabo kasi, maaksaya Ayan, tama. Halos walang bawas. Ayun nga. Halos lusutan lang din dun sa butas ng mismong container. At ipe-prepare ko na rin yung ating bonfire. Yan. Yan. Hindi magaan ang buhay sa camping pagka ganyan pala. Meron yan, May pa-spotlight pa yan habang naglilinis, naghuhugas. Tingnan natin kung naubos ba yung binigay namin pagkain dito sa mga aso dito. Ubos nga, Parang plastic lang na nakakalat, Diyan lang. At babantayan rin tayo ng mga yan. Yan ang kagandahan sa mga aso na yan, Hugas. Hoy, Jack, tumigil! Hindi, inaano niya si Kopi. Pinipilit niya, Tumigil, Jack! Talagang dinala ko yung ating pang bonfire. Ang tagal na rin ito sa akin. At nilagyan ko na rin ng butane. Mas mabilis ito makakapag-bonfire pagka ito gamit, At butit yung mga binigay sa aking kahoy ay tuyo. Ayun. Meron na siyang baga. Paapoyin na lang. Hanggang sa umakyat dito sa mismong taas na mga kahoy. Tinutukan ko na lang nung mini pan para magdire-diretso yung baga at kumalot dun sa ibang kahoy na nandito. At sakto naman ay nandito na si Angel. Nakatapos na ng paliligo. Ano boss, kamusta ang paliligo? Sarap? Shot ako naman na maliligo. Ikaw naman magbantay dyan. Liligo ka? Oo naman, syempre. Bago. Yabang nito Bago yan, mahal ko Yabang mo, Liligo ka ngayon? Nga ka. Paalis pa lang ako butit nakita ko na umaapoy na. Di ba effective? Iwanan mo lang yung mini pan, Lakas naman ng apoy. Tama na yan. Di may bonfire na. Yehey! Alas 10 ng gabi. Katatapos ko lang maligo. Mabango na ako, mahal At yun na lang naman kahoy na yun Yung iba abo na. Malapit na yung matupok. At si Angel ay doon pumesto at gawa ng nakahagip ng usok ng mismong bonfire. Sa wakas, at tumahimik na rin ang mga batuta. Masarap talaga dito. Ito yung gusto ko naman dito kahit na walang view. Pero yung katahimikan na nahanap mo ay makukuha mo dito. At medyo lalayo-layo muna kami sa bonfire at gawa ng usok. Nagre-request ng patayin ko daw yung yung mismong bonfire. Ano ko na lang ng tubig.
Nag-request na ang aking asawa at sumisikip na ang dibdib dahil sa usok. Papatay natin, gamit natin to. Oh. O, di ba? Tama na yung usok-usok na ano lang, kaunti lang. Patay na nga natin ang tuluyan, oh. Yun nga lang, mas lalong umusok. Wala na rin naman yung mga lamok. Okay na. Pambukas na ulit to. Buti na lang kamo dun sa kabila, yung mismong parang private resort, ay wala naman nagbibideo okay. As in, ang tahimik talaga ngayon dito. Kami ay magpapaantok muna dito. Namnamin ang katahimikan ng paligid. Ano, ayos na? Tahimik na. Ito lang naman mga batuta ko ang maingay dito eh. Tingnan nyo itong mga to. Tawang si Mocha. Ala, nakisali pa si Jack. Pati si nanay, tumigil na, dyan lang. So yun dito sa harapan na to, is yan yung greenhouse. May mga pananim dyan. Kaso dito sa may tapat natin, is may oras yan na bumubuhay at may oras na namamatay yan. Yung sa may harapan doon, yung mas nauna dyan, parang laging buhay ata yun. Iba sigurong pananim yung naandun na kailangan lagi ng liwanag. Aray ko naman, ang sakit. Huwag kang kuhit ng kuhit. O, tamo. Aray. To, basta itong dalawang to, itong nanay na to, tsaka si Mocha. Tamo. Oh. Yung mga asong nandito, ayun, mga nakabantay din. Di ka naman inano doon, nung pagdaan mo. Nandun din yung mga asong yan, Nakabantay yan doon. Sanay naman sa tao yung mga aso dito. Ito mga alaga ko lang ang hindi sanay sa ibang aso at hindi rin sanay sa ibang tao. Siya nga pala, ang malakas na network signal dito ay Globe. Kaya kung kayo ay magkakamping din dito, siguro din yung meron kayong Globe na SIM. Lalo kung meron kayong mga kailangan i-check online. Dito lang, yan lang. At may papakita pala ako sa inyo dito. So dito, nandito yung mismong saksakan. May saksakan dito. So, ayan yung saksakan at saka switch ng ilaw dito. Yung mga ilaw-ilaw na nakapalibot dito sa mismong campground. Ready na ang aming higaan. Ang aming double cot bed. Sa mga nagtatanong nga pala about sa double cot bed, tinanong ko na rin sa Great Outdoor Gear Store kay Sir Ryan kung kailan magkakaroon sa Shopee. So magkakaroon naman sa Shopee, yun nga lang, syempre iba yung presyo doon. Pero kung halimbawa ang gusto nyo mas makamura, ay pwede kayo mag-pre-order rekta mismo sa Great Outdoor Gear Store. Mag-message kayo sa Facebook page nila. Nanto ka na? O siya, tulog ka na doon. Pumasok ka na. At gawa ng yung mismong double cot bed ay talagang ubusan ng stocks. Kasi marami ding ibang nagbebenta sa Thailand, Indonesia, Vietnam. So ang Pilipinas is nakikipag-agawan ng stocks doon. Kaya kung halimbawa na magkaroon kagad ng stock sa Shopee, maglabas agad, ay orderin nyo na kagad. Unahan na lang sa stocks. Or kaya naman, kung nag-pre-order kayo, mas mainam. Kasi, kumbaga, mas priority kayo na mga nag-pre-order. Oh, wait lang. Napunasan ko na yung 4 Ito na lang si Jarvis na natitirang pupunasan. Para makapasok na dun sa owning room. Pagka pinasok ko agad kasi to si Jarvis doon, nandun na si Jack. Baka magbardagulan agad Teka lang, nagpupunas pa Jarvis di pwedeng walang diaper. At kung saan maitutok ang sandata nyo basta-basta kayo umiihi. Wait lang. Doon na, bili. Doon na. At baka magbardagulan pag pinasok ko to si Jarvis. At inayos na lang namin yung mismong gamit namin. At mukhang uulan dahil kumukulog. Ay, tingnan nyo lang ito. Walang between. At tingnan nyo si Jack nakaabang Nagugumulong pa kasi gawa ni Kopi. Kay Kopi habol yan Kapili ka. Kopi, punta ka na doon. Sige, susunod na ako dyan. Ay, sa'yo habol. Ayun lang. Pag sa akin habol naman si Kopi. Sige, sa akin muna yun si Kopi tsaka si Jack. Doon muna sa upuan. Tambay muna kami. Ito si Jarvis Halika rito, Kopi. Kopi, halika rito. Tara. Tigilan mo, Jack. Tigilan mo si Kopi, ha? Tigilan mo. Kopi, dito tayo. Imbis na papasok na sana ako ng room tent Asya, tambay muna kami dito sa labas ni Kopi tsaka ni Jack. At talagang hindi mo mapaghihiwalay ito si Jack at saka si Kopi. Asya, kita-kits tayo bukas ng umaga. At siguro naman pag ulan makapasok ka kami mamaya. Hoy. Doon na. Wag nang lumabas-labas dyan. Wag nang gumala-gala doon sa labas doon, ha? Asya, paano? Good night na muna at kita-kits tayo bukas, ha? Ay, wah.
buti kagabi, panay kulog-kulog lang dito at hindi naman umulan. Mga alas 12 ng hating gabi, kami pumasok ni Jack at saka ni Kopi para matulog na rin dito sa loob. Good morning, Nanay! Broken from the start, I am nothing more than roses at the side of a busy road. How I'm crawling for a worthy goal. Yung 4 na batuta ay inilabas na at gawa ng kailangang itali. Hindi pwede silang nakawala gawa ng mga ibang aso dito. Sigurado nga habulin ng mga yan. Yan pa. Ay! Lipat ang power station. Sarap. Ang sarap ng klima kagabi. Saktong-sakto lang yung lamig. Hindi ganong kalamigan at di rin naman mainit. At ayan na yung araw. Ayan na yung araw. Sumisilip na sa amin. Dito nga pala ang sikat ng araw. Tapos ang lubog. Saan nga ba lubog kahapon? Parang dito rin naman sa may parting likod eh. Na lumulubog yung araw. May natitira pang kahoy. Kaso binasa ako kagabi. Ewan ko kung sisindi pa yun mamaya gabi pagka sinindihan ko. Teka lang. May muta pa ba ako? Baka mamaya may muta pa eh. Sarap. Ay. Hoy, tumahimik kayo ha, tumahimik kayo. Ayun ang tubig, ayun ang tubig. At naghahakot-takot na oh. Oy, maraming salamat po sa nagbigay sa amin ng coffee beans na to. Kagabi, tinago niya yung yung upuan. At takot na magasgasan or madumihan. Ito, ang gamit niya ngayon na yung upuan ko. Ay, Jack, doon ka. Mamaya kayo. Kakain muna kami. Nanay, ang arte ha. Bumarte ka na naman. Diyan lang. Boss, oh. Gawa ko yan. Nilagyan ko muna ng tabing yung likod eh. Andun yung araw eh. Kaya dito kami. Nakatalikod kami doon sa may harapan doon. Kamusta tulog? Ayos naman. Sakto lang yung lamig, no? Ayan, mahangin. Buti mahangin na ngayon. Bango. May baka. Eh boss, anong luto dun sa hipon? Honey butter chicken. Honey buttered chicken. Ang lagi ko naririnig. Hindi honey butter chicken, Ano ba? shrimp yun eh. Honey butter. Honey butter. Oo, honey butter shrimp. Anong chicken? Eh, Akala- shrimp yun. Oo nga pala. Honey buttered shrimp. Oo. Ang lagi ko kasi naririnig is garlic buttered
buttered garlic. Basta yun na yun. Sa mga nagka-camping at gusto makatipid din sa gas or sa butane, magandang bilhin yung stove infrared. Kasi ang bilis niya makainit, tapos tipid pa sa gas. Ayos to, ayos tong infrared na stove. Kahit na mahangin, hindi basta-basta nawawala yung mismong ano dito, yung init, yung apoy. Wow! Ang gagawin niya sa baka ay magpapares daw siya. Magpapares tapos magtitinda kami dito sa labas. Wow! Malambot na talaga yan. Hanggang saan ang tubig na nilagay mo dyan kanina? Yung enough lang siya Hanggang dito? malubog. Di nabawasan na ano. At maya pagpapatuloy ni Angel yung pagluluto. At tingnan nyo naman yung mga batuta namin. Tumahimik ko, tulog. Maya pa yung kakain ng aga pa. Anong oras pa lang, mahal? 8:30 pa lang. Aga pa pala natin. "11:30 ng umaga, tatanghali na. Naubusan kami ng butane. Ito lang isang butane na to. At itong dalawa ay meron pa, madami pa. Itong sa gaslight. Ang problema, sumisingaw. So napansin namin, pagdating dito sa mismong, ito, is maiksi compare dun sa iba. Ipakita ko sa inyo para makita nyo rin. So ito yung ubos na. So ayan, makikita nyo yung nasa gitna niya, mahaba. So ito, maigsi. So parang sa mga matagal ng lata ng mismong gaslight, kaya nagkakaganito. Mukhang ilang beses na itong na-refillan eh. Sana paltan na nila to. Ayun, may singaw siya dito eh. Tinestingin ko rin dito sa isa naming daladalang stove. Ganun pa rin, may singaw. So dito ang problema talaga sa butane. May singaw, kaya hindi kami makapagpatuloy ng pagluluto. Nakakatakot, baka mamaya umano yung apoy dito mismo sa lata, dumaretso. Wala tayong magagawa at yun na lang natitira namin butane punta tayo dito sa tindahan nila ate. At ipakita ko na rin sa inyo yung mismong CR dito sa Beerfront Campground. Ito yung katabi namin, napakaganda. Di ko lang alam kung magkano ang ano dyan. Renta. Ang bahay ni Yayo. So ayan, may nakasulat na Beerfront Campground. Tindahan yan, meron pa rin naman tinda sila, sarado lang. Pero pwede naman tumawag. At dito rin mismo yung daan, pagpunta rin sa CR. At ito, may mga tubig pa dito. Diyan ang galing yung tubig na binili namin. So ito, pagdating dito, may makikita ka nakalagay dito na shower room. Pero ito na mismo yung papunta sa CR. So merong kitchen dito. Ayan yung kitchen. At nandito yung mismong CR nila. Ito yung switch. Para sa akin, okay naman yung CR. Maayos naman eh. Ayan ang kubeta. Ayan, may mga sabitan. At ang kagandahan pa doon is malakas ang tubig naman. Walang tao doon sa mismong bahay at nagpapacheck up pala doon sa mismong ospital siguro, kung saan ospital. Kaya sarado yung mismong tindahan nila ate. Buti na lang, nakaisip ako ng paraan, ginawa ko na lang ng paraan. Maayos na. At tingnan nyo ang ginawa ko. Para ito ay mapush pababa at hindi sumingaw, nilagyan ko ng tali. Butit meron dun sa ating pantali ng side owning room tent. Pero to be sure, ilayo ko mismo dun sa mismong apoy. Okay na. So dahil tanghali na rin, ihanda ko na rin yung pagkain nito mga batuta. At siguradong gutom na rin to mga to. Power dog, grabe, ang dami pa pala nito. Ito yung 33 kilograms ng power dog. Yung sumunod dito na malaki, yung 16 kilos na. Kung ang alaga nyo naman ay pusa, meron din available na power cat. Yan. Wait lang. Tutumahol na agad na. Salamat. Thank you. Yun. Nag-message na ako kay ate. Sabi ko kung may butane. Ayun, dinalhan ako nung anak niya siguro yun. Yun ang nagdala ng mismong butane. At yung ating ginawang remedyo ay hindi umubra. May sumisingaw-singaw pa siguro to. Gawa ng, merong moist eh. Yung malamig yung butane eh. Tapos kanina, nagbubumuga yung mismong stove. Yung parang maraming hangin, ganun. Siya, tingnan natin kapag to okay, ibig sabihin talaga nasa gaslight yung problema. Yung mismong ganitong can na maiksi yung nasa mismong gitna. Ayun, may sumisingaw nga. Try na natin to. Ito ang haba
kung titingnan nyo, oh. Ayos agad eh. Ayun, okay na. Isa lang ko na ulit to. Oh, yun, okay na. Oh, hindi na tayo kakaba-kaba. Walang singaw. Talagang ito ang problema. Yung nasa gitnang to. Pagka ganito siguro, kailangan na rin nilang paltan yung lata, no? Huwag na nilang refillan. Talagang marami na itong sinabak. Pang refill na lang to dun sa torch. Lagyan mo na dyan. O, si Jarvis muna. O, dyan, kain dyan. Ubus yan, ha? Okay lang, kung di nyo maubos, marami nag-aabang nakakain dyan. Pakitang gilas, pakitang gilas. Dyan. Bango. Naamoy ko na yung aking ulam. Hoy Jarvis, anong arte yan? Ba't hindi pa kinakain? Kainin mo na yan. Pag yan, nilanggam pa ha. Anong arte mo? Anong arte? Kumain ka na. O yan. Ubos yan, ubos. Aba, marami talagang sasalo ng pagkain nyo rito. Sinasabi ko sa inyo. Si Mocha. Very good si Mocha. Ubos ah. O, diretso ka agad. Diretsong babad muna. Mamaya natin hugasan. Ay. Ano, boss? Ayos? Mataya kaya. Yun. Lunch time. Akala ko sasangag. Hindi na. Masabaw na. Tinamad na magsangag. O hindi ha. Oh. Kasi baka maano pa yung texture. Woy. May inggitan lang ako. Oh, hipon. Masarap yung honey. Sarap. Na. Sarap ng hangin. Ayan. Pasabaw. Tikman natin ang pares ni Angel. Baka magtayo ka na rin ng paresan. Ano ba itatayo mo? Kapihan o paresan? Sarap ng hangin. At tinanggal ko na kasi yung harang dito sa may harapan at yung araw nandito na sa may parting ibabaw natin. Tutok na pababa. Ang bango, daming herbs. Pares. Ano? Nasarapan ka sa luto mo? Wow. Sige, tikman mo. Harap nga. Yum. Lumambot nga. Salamat sa pressure cooker na budol sa'yo ni Sir Eric. Yung simpleng pares lang, simpleng hipon. Iba talaga pag sa camping. I've escaped with the light on dim. Mag-aalas 3:30 ng tanghali at kanina pagkatapos namin magtanghalian tamang pahinga at saka ako nakaiglip ako dito ako umiglip sa mismong upuan na to. Si Angel balak palang matulog kanina doon sa loob ng mismong side awning room tent. Di na nakatulog at ang ingay ng mga batuta pagka nakakita nung aso tinatahulan naghahanda na ng merienda. May dala ka palang pita bread. At yung kaninang natira kong hipon ay nilagyan ng sotanghon at yung pares na niluto naman niya ay nilagyan niya rin ng sotanghon. Yan ang aming merienda. At butit bukas na rin pala yung mismong tindahan ni nanay. Yung kaninang pinuntahan natin na sarado. Nandun na si nanay. Tapos na magpa-check up. Bumili ako ng soft drinks at nag-igib na rin ako ng tubig at naghugas si Angel nung pinagkainan namin kanina Ayun, nirepilan ko na yung tubig dun. Butit tumahimik na tong mga batutang to. Tingnan niyo si Mocha. Kain ulit. Para tayong Indian Ay, happy birthday muna pala kay Sir Bolts ng Campaholic. Kita-kits na lang soon. Solo muna kami, solo camping muna kami. Ano ba, ipapalaman to dito? Hindi. Ito cream cheese Yan pala, may cream cheese. Parang siya, quesadilla. Cream cheese. Kala ko meron kaming shawarma Asa? May pita bread At mamaya,
ay aming ipapacking yung mismong mga RC perfume. Kami ang packer. Ayos ah. At habang kami ay magpapacking ng RC perfume na ating supply ngayong buwan, malaman natin kung ano bang mga inilagay dito na scent. Yung nasa akin is yung men, for men, and yung kay Angel ay yung for women. So ngayon, may bago silang packaging for rainy season. Ito yung itsura niya. And kapag binuo natin yung mismong box, ganito yung ginagawa namin sa bahay once na matanggap namin yung supply ng RC perfume monthly. Ganito yung itsura ng bago. At ang kagandahan dito is parang panglalaki. Dito naman sa panlalaki na to is kung ikaw'y nabuburyong baga at pagka nasa CR ka, dala mo yung box ng RC perfume, wala kang magawa. Mayroon parang mga ano dito, find me word. Ayan o. Ayan, nakikita nyo? Meron dito may nakalagay na kung anong words ang mahahanap mo dyan. At pakita mo yung pambabae, mahal. Ayan. Ganyan naman itsura niya. As in talagang parang pambabae na kulay Para pink. siyang red and pink. Yung dati kasing box is ganito yung tema niya. Black and red. At ito naman yung kanilang mismong paper bag. Once na mag-avail kayo ng madamihan or kung gusto niyo magsimula ng reseller package, pwedeng-pwede. Kung gusto niyo magbenta, syempre ibang presyo nun. Para na sa ganun kayo ay kumita. Online man or personal yung ibinebenta ang RC perfume. At pagdating naman sa mga scent na kasama nun, syempre kung ano yung mga mabentang scent ng RC perfume. At yun yung titingnan natin ngayon. Bango box pa lang. So ang laman ng isang box na ganito ay 40 pieces. So ikaw muna, anong makikita mo dyan sa'yo? First bottle. Ano yan? Tada! Wow, ganda naman ng kulay. Amor. Pakita mo. Ito. Ganda ng kulay oh. Yung labeling. Ito yung nagustuhan ko sa RC perfume. Kasi may nakita kong ibang store ng mga perfume at pare-pares lang yung bottle nila at saka yung labeling. So once na titingin ka ng kung anong scent, hindi mo agad mare-recognize kung anong scent ba yun. Kasi titingnan mo pa dun sa bottle, it's either sa ilalim, nakalagay yung mismong scent. Hindi ko rin alam eh. Basta kasi dito sa mismong RC perfume, makikita mo pa lang yung mismong labeling nila, alam mo na kaagad na magkaiba sila. Katulad nitong sa akin, sa nakuha ko, Eros. Diba? Ang ganda ng labeling. Premium man ang dating. Tsaka ang kagandahan dito, parang ang sarap niyang i-collect. No? Yung parang i-display mo sa bahay, may iba-iba kang ano ng pabango. Iba-iba ng ano. At amoyin lang natin. Hindi ko na i-spray para na sa ganun ang bango. Yan. Amor. Amor. Ito sa akin, pasado to. Eros. Ano? Amoy. Ng amor. Parang powder scent. Powder scent. Patingin. Amoy powder. Oo nga, no. Amoy baby powder. So, para ma-distinguish ko rin kung panlalaki ba or pambabae yung ibibigay ko sa inyo. So, pagka panlalaki, nakaganitong packaging. Kapag ka pambabae, ayan, pink. Uy! Next Ang one. ganda oh. Namo. Uy! Iba-iba yung scent. Talaga. Iba-iba rin yung label. Iba-iba din yung label. Yung datingan talaga, no? Ating no? Premium. So, itong scent na naka-Angel ay C017 Piffony. Ako muna amoy. Fifony o chiffony? Ay, Shipuni. Shipuni ba? Shipuni. Chiffony! Mali-mali basa ko Chiffony, si yun. Para sa akin, kaya-aya siya as lalaki. Kung maamoy ko siya. Matamis. Ang bango. Galing niya umamoy. Ako hindi man ako ganun yung tipong i-explain ko pa sa inyo. Ano ba siya? Mabango, powdery. Ito naman yung isang nakita ko. RC09 Rogue 540. Alam ko nga. Uy! RC. Uy! Kala ko sinabi itong Uy RC yung pala nakalagay doon sa mismong ayan, sa mismong box Uy RC. Tsaka spray to compare. No. Ito may nakalagay dito naman ganun din may Uy RC. Pero itong iba dito sa mismong box na to. Siyempre, pagtatak RC, Tatak quality. tatak quality. Pagbukas mo pa lang ng mismong sa Ayan, box. meron din. May ganun din Uy RC. So itong Rogue 540, ito yung ni-request ko na isama dito sa mismong supply natin ngayon. Kasi lagi kong nakikita yung bagang sinasabi nung iba na bakarat, amoy bakarat ang amoy daw. Alam mo yung bakarat? Mahal daw kasi yung perfume na yun eh.
So ito yung inspired na baccarat at ngayon kung naamoy ko anong amoy ng baccarat na sinasabi nila. Amoy mo. Hindi pinakurat. Hindi ha? pinakurat. Sounds like lang yun, ha? Ganun pala yung amoy niya. Sa Parang- pagka yung gantong amoy, hindi siya bagay pang outdoor. Yung tipong pawisan ka or Oo, parang parang pang aircon. Oh, parang pang aircon siya. Ganun. Parang pagka bakarat, Oh. pagka aircon ka, nag-work or Oh. nag-office, Mm. amoy mayaman ka. Oh. Kapag ka sa araw, Oh. para ka ng pinakurat. Di ba suka yun? May ipasok lang. Oh, tawanan yun si Angel. Baka malugi. Ba't nakakatahan yun na? Di ba naasim kapag ka sa labas na arawan? Oo. Oo, edi pinakurat. So, syempre, yung iba rin namang scent dito ay meron ding magkaparehas. So, syempre, isang tabi natin. Ito, Executive Blue R050. Ang galing ibang scent, ibang label. Syempre. Ayos. Mm. I-describe Hindi ko mo nga yung ma-describe. scent. Kaya nga pinapaamoy ko sa'yo kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-describe. Ako naman, Ito naman parang parang Ano? matapang ang amoy, pero mabango. Wait lang. Sige, ikaw mag-describe niyan. Hindi talaga ako magaling mag-describe ko nung amoy. Mabango. Pabangoy. Baka scent. Kaya Hindi nga. ko maano yung scent kasi gawa ng... Siyempre, iba yung preference ko sa amoy. Ako rin naman, ganun din naman. Pambabae, ba't di mo Pero, ma-describe? ganito na lang. Parang sa bilis, ito bang scent na to is gusto ko, gagamitin ko ba? Ganun na lang, kung sa preference ko. Ay, hindi. Sa Ito akin, seductive. Akin to. Seductive. So, Oh. dapat ang amoy nito mapang-akit. Patingin muna, patingin. So, ito ay number C125. C125, red na red. Aba, nakita ko palang red. Mukhang maaakit na kagad eh. Teka lang. Ang tamis ng amoy. Yun, masasabi ko, matamis ang amoy niya. Di ba? Pero parang amoy fruity. Mm. Fruity ang scent na matamis. Ayun, yun ang amoy. Ang bango. Malamang, pabango nga ni. Mabango nga ni. Ang bango naman. Ako, sasabihin ko yung pagka yung masyadong matapang na parang sa pang-amoy ko, maybe sa pang-amoy ng iba mabango sa kanila, pero sa akin ay parang masyadong too strong. Tapos yung parang minsan may perfume na ang sangsang, yung masakit sa ilong, yung sobrang tapang. Next, Amor. Amor Sa'yo. ulit. Ay, Amor. Sige, ano muna. So, ito isa ay sa akin, Intense Sport. Kulay green. May kaamoy ito. Naamoy ko ng gantong scent. Amoy mo. Hindi pasado sa kanya. Pero naamoy ko ng gantong scent. Medyo may katapangan nga siya. Pero, para sa akin, okay pa rin. Yung kulay green na Intense Sport. Kaya nga siguro intense, pag sinabing intense, yung meron nakalagay is may katapangan yung mismong scent niya. At sa akin, wala pa siya nakikitang iba pang scent kasi yung iba niya nakukuha is merong kaparehas na. Katulad nung Amor. So, ito, Euphoria Happy Men. Ganda ng label. Ito, hula ko. Hindi naman matapang. Kahit sa'yo, sa pang-amoy mo. Mild lang. Mild Bango. lang. Ayos sa'yo. Ayan. Parang amoy naligo. Yun. Yung mga ganon. Mga fresh lang ang atake, ganon. Ito, Vanilla Mesh. Ayan, mabango yan. Amoy ko na yan. Vanilla Mesh. Mabango yan. Ang sarap sa langhapin. Oo nga. Ang sarap. Pakita mo ang itsura. Ganyan itsura niya. Ganyan. Parang yung din ng perfume niya ay kulay yellow. Anong number niyan? C123. C132. Okay. Actually, nung pag tumatanggap ako ng supply ng RC Perfume sa atin, ganito ginagawa talaga namin. Kada scent, inaamoy namin, bango. So pagka nagustuhan namin, itinatago namin, yun yung ginagamit naming pabango. Ako, ang ginagamit ko ngayon, yung Dream Boy. At saka meron pa akong isang amoy na mabango na para sa akin, yung parang pagkapagong paligo ka, is ang sarap amoy-amoyin. Nando sa bahay, nalimutan ko ng pangalan eh. Sa'yo, ang ginagamit mo? Yung melon. Melon Dew, yun yung isa Melon sa mabentang scent ng pambabae. Tapos meron ka pang isang nakita. Yung Bombastica. Ayun, Bombastica. Yun, maubos na din yun. Yun, lagi niyang gamit talaga yun. Pagka naamoy ko siya, parang, Ang yaman, ang ang yummy ko. yaman ng amoy. Yayamanin ng amoy. Ayan, kinuha pa niya mismo yung pabango niya na dala-dala. Yung Bombastica yan. Oo, sa sobrang favorite ko to.
Oh, ayan, mauubos na. Pero, wala pa rin akong nakukuha na bombastika. At sinabi mo sa akin para nasabi ko kila Ma'am Christine, kila Ma'am Anna. Okay lang. Ano, samahan? Ano lang, oh. Tapos, black yung cup niya. So, sa mga black dito, wala sorbet. Ay! Ay, siya mamaya na. Ayan mo muna, pakita mo. Oh. Okay, pakita mo yung ano, itsura nung labeling ng bombastika. Kulay pink. Oh. Tapos, kulay pink din yung pinaka-liquid niya. Oh, ito, oh. Oh, ayan na, maubos na. Number ano to? C120. Oh. Kayo na ang sumubok din, C120. Bombastika. Bombastika. Sabihin nyo, yung pong gamit ni Ma'am Angel. Parang ano, bomba na. Ganon. Kanino kayo? Ewan ko sa'yo. Ito. Classic na R039 ang number. Kulay green. Oy, Oy, purple. Oo, mamaya yan. Taka lang. Baka naman- Ito. Amoy mo to. Baka wala ka ng pangamoy. Ano? Too much for my liking. Too much daw para sa kanya. Ayan, yung bago nakuha mo. Oy, purple. Purple. Baka naman may bago akong favorite. Pakita mo muna. Pakita mo. Dazzling. Dazzling. Pakita ko. Eclat. Dazzling. Dazzling eclat. Eclat. C093. Dazzling eclat. Ay, hindi ko pala i-spray. Na-excite ako. Feeling ko akin na. Nano mo na ba? Namoy mo na? Hindi pa. Oh. Parang kukolektahin mo yung line-up ng RC Perfume na ang label ay kulay purple. Ito ay ano lang, fresh. Sa akin hindi ko gusto. Ako din. Hindi ko ano. Oo. Pero, Siguro sa inyo, baka yung gusto amoy nyo. niya parang ano, yung parang bagong ligong sabon. Okay. Ganon. Ito, BIP Black. As in Black, R015 yung number. Para na rin kami nagbebenta no? Gusto lang din namin malaman ninyo. Para na sa ganun, meron kayong pagpilian. Kanya-kanya rin naman tayo ng pang-amoy at gusto ng kung anong aamoyin. Uy, parang may naalala ko dito Teka lang. Para sa akin medyo may katapangan Ayoko siya. ng amoy. Ayaw niya na matapang. Pagka lang ng matapang. O yan, ano yung iyo? Uy, precious meow. Meow, tapos may pusa. Ayan Ayan. May pusa. C085. May pusa siya doon sa ano. Kaya siguro precious meow. Ganda naman ng kulay. Parang reddish na pink. O sige, amoyin mo. Kung tatanungin nyo nga pala, kung ilang scent meron ang RC Perfume, Dami, halos nasa 200 plus po. Kaya nung una kong tinanong yun, nagulat din ako. Ang sabi ko pa nga nun, din yung pag ginawan 365. Para sa ganun, everyday, iba't iba ang pabango mo sa buong isang taon. Pero ang pinakamaraming scent na meron ang RC Perfume is pang babae. Siyempre, yung iba naman doon, pwedeng palalaki and pwede rin pang babae. Ang tawag ko doon, unisex. Unisex. Yan. Ito ay amoy ano? Ano? Amoy strawberry na may vanilla. Oh? Amoy mo. Ang sarap. Diba? Sarap ng amoy. Tikman mo nga. Ato. Eto naman. 007 James Bond. R045. Nagulat naman ako na siguro. Meron. Mine, bombastica. Nako, eto ang magiging kaagaw nyo sa Angel. Parang hindi na yata ako makakapagpamigay ng ganito Bombastica kasi mukhang haharangin agad ni Angel. Hindi naman siguro. Hindi. Kasi hindi, affordable naman siya. Hindi naman siya mahal. So kahit bumili sila at hindi mo mabigyan, at hanapin nila yung scent na C1. Bombastica. Oo, Kung sila ay bombastica. naku-curious sa amoy, Oo. bakit gustong-gusto mo? Yes. Yun. Pag ganun ko, ay parang ako nanalo sa loto. Oy, mine. Hindi ko pa pala naamoy itong 007. Kitang-kita. Medyo Mine. hindi pasok sa taste ko. May Yung naman. 007. Oy, vanilla mesh ulit ang nakuha ko. 007 ulit. So napuna ko sa supply natin ngayon is halos yung mga naamoy natin na una is pare-parehas na to. Eros, yung mismong amoy ng Baccarat, ayan, yung Intense Green, Euphoria, and hanap lang tayo ng iba. Ito, ang favorite ko. Eclat Ito din. yung talagang lagi kong gamit. Baka magtanong kayo, ito, yung una-una. Red. Ayan. Ito yung gamit ko. Kasi ito ay amoy ng Lacoste. Pero meron na akong ano nito. Reserva na sa bahay. Kaya, kung kanino mapunta yan, ayan, sa inyo na yan. Ito iba. Tignan mo, nag-reserve ka din. Siyempre. Ito, R062. 1M. Parang worth of 1 million pesos ang ano nito, itong pabango na to.
Ito, Amoy natin. parehas. Ayos naman para sa akin. Mild lang siya. Hanap pa tayo ng iba kung magiging isa pa sa lineup ng aking gagamitin. Ito, yung sinasabi ko pala, Me and Only Dream Boy. Ito yung gamit-gamit ko ngayon. Ayan, oh. Ito ang gusto ko. Gusto rin ni Angel yung amoy nito eh. Precious. RC002. Ito, BLK Temptation R002. Oh. Amoy natin kung anong amoy naman ito isang to. Ay, may isa pa palang bombastika. Parang yun lang yata hinahanap mo eh. Ayan, reserve o bigay? Ipamigay mo naman. Ibigay. Bahala na kung kanino mapunta yan. Eto mahal, amoy mo to. Kung ano sa'yo. Temptation. Kung matetempt ka ba? Hindi ko na maamoy, ba't ganun? Wala, umamoy ka muna ng kape, yung coffee beans. Para nawawala sa dami ng inaamoy yung pabango. Ito pa isa, bago. R006 Legendary Aqua. Ganda ng kulay. Sa akin, reserve ko na itong isang na-request ko na amoy ng baccarat. Ito, kay Angel. Red sorbet, ilan yan? Ang dami rin yan. Dalawa din. Dalawa. Amoy natin yung isa. Siguro ano yan, sweet. Sorbets eh. Sorbetes. Matamis. Diba? Sabi ko na eh. Ito yung itsura niya. Parang fruity, ano din. Fruity. Mild din. C052. Red sorbetes. Ang ganda ng kulay iba-iba oh. Pagka nag-ano siya, nagre-reflect. Sa akin, tiningnan ko na lahat ng bote. Ito na lang yung hindi ko pa na papakita sa inyo. Executive White R055. Ayan, ito siya. Pasado sa akin to. Sarap. Okay sa akin to. Tapos, ito, napakasimple ng pangalan. Y. As in letter Y lang. R078. Tingnan natin ng amoy. Halos parang, ano siya, di siya nagkakalayo sa amoy, parang amoy ng Dream Boy. Pero meron siyang ibang ano eh. Meron pang iba na amoy eh. Pero parang ganun. Y. Ano yung inaamoy mong yan? Encanto. May Encanto ka dyan. Encanto. Parang bombastika din siya, pero Oo. mas mild ng kaunti. Parang meron kang gustong bago ah. Encanto Shine C114. Ganito yung itsura niya. Parang gold label siya oh. Parang, Yan na yung lahat. Yan na yung tiningnan mo. di ba? Wala na. Meron pa. Tagal lang. So ito sa akin, last na to. Legendary Extreme R011. Kulay green naman siya. Tingnan ko ha. Medyo naano na yung pangamoy ka. Nangingibabaw yung powder eh. Inaamoy ako. Parang ano siya, citrus scent. Pagka ganon. Ayan na, meron na akong nasabi. Citrus. Parang ano kasi, yung amoy ng lemon, ganon. Ayun. Ayan. Ito na yung lahat sa akin na scent. Ayan, ito yung purple. Inilinya na. Ito yung pink. Oh. Ito yung pink. Kasama yung bombastika dyan. Dito muna tayo sa baby powder. Sige, may natin yung baby powder Baby na yan. powder. Tingnan natin kung amoy baby ka talaga rito, tas angel. Ano? Amoy baby? Pang baby talaga amoy. Oo. Para Powder. ka talagang... Powder siya na yung parang bagong ligang baby na nilagyan mo na ng baby powder. Bago lumungad. Bango. Ito, C166. Baby powder. Talagang baby na anghel na nandito. Ito Tapos ay yan. vanilla candy. Vanilla candy. Parang ang daming vanilla ngayon, ano? May vanilla. C021 yung number niya. Hindi ka na nakaano dyan. Tingnan. Vanilla, amoy candy talaga. Matamis din. Vanilla na mild. Yung mas mild siya. dun sa mas isa. mild dun sa kaninang isa. Ito kasi vanilla din. Ah. Creamy naman. Creamy? 139. Gold na papunta sa parang chocolate. C139, vanilla candy. Creamy vanilla, ay ito yung creamy candy. Sige. Hindi ko na naamoy talaga. Wala na ng pang-amoy. Ako ang amoy. May kaamoy siya. Medyo, para sa akin, medyo may katapangan. Yung kanina, mild scent na vanilla. Ito, nandun sa hard na matapang na amoy. Next, ito. C143. So, this is love. This is love. This is love. Ito. Tingin. Hindi lang siya basta kulay purple. May parang rosas-rosas siya. Ito. Ayan. Ganda.
Oh, ano, Medyo may amoy din siyang lime. Na parang merong powder, ganun. Natututo na ako ha. May in love ka talaga. Bango. Manawa ka kakaamoy hanggang sa mawalan ka ng pangamoy. Kaya ang advice sa akin dyan ni Ma'am Christine kuha ka ng- is kuha ka ng Yung coffee. coffee bean. Amuin mo yung coffee bean. Hindi, yung coffee na bagong grind. Para hindi umano yung yung pangamoy mo. Namamanid na yung pangamoy. Hello. Hirap pala kung magre-review ka ng scent, paano mo ibebenta yun? Si Ma'am Christine, alam lahat yan kung anong amoy yun eh. Oo nga. Pagka tinanong nyo, anong amoy yung gantong pabango? Re-reply agad yun sa mismong page. Mabilis mag-reply yun nasa page ng RC Perfume. Ibig sabihin si Ma'am Christine yun. Hindi, it's either Ma'am Christine or si Ma'am Ann. Yun ang alam ko ha. Ayun, namoy ko na. Oo, di ba? Pagka siyang mamoy ng kape. Kasi halos, naano na yung amoy mo sa pabango eh. Gawa ng alcohol din eh. Oh. Plum Delight. C018. Anong amoy mo dito sa Plum Delight na to? Si 018. Oh, ano na? Parang ang amoy tutti frutti. Tutti frutti nga, parang ganun. Bango. Tamis. Ang tamis. Yung mga mahihilig sa matatamis, usually naman may mga scent talaga na babae na parang amoy matamis lagi. Kalimitan naman na may gusto ng ganyang amoy, mga kabataan. Yung, si Nene, ganyan yung gustong amoy eh. Fantasia. Tingin. Violet din. Nasa line din ng Ang ganda violet. ng kulay naman ng label nito. C008 Fantasia. May kamoy siya dun sa ibang Pero mas mild, mas siya, mas magaan. May kamoy siya. Yung mga scent ng parang line ng violet, may kaamoy, pero may mild, may fruity, may citrusy. Ganon. Ang bango din. Parang gusto ko to i-try. Ayan. Ito. Pag itinatabi niya ng gano'n, kanya na yun. Pag hindi niyo na inilabas sa I-try harapan. natin i-spray. Minsan kasi iba yung inamoy mo nung parang Okay. Sige. Sige. Habang mahangin. Parang may flower scent din. Divine Amethyst C028. Ito. Nasa line pa rin. Divine Amethyst. Nasa line up pa rin ng purple na label. Amoy muna siya ng kape. May lime. May lime na amoy. Ibig sabihin maasim-asim. Hindi. Tama ako, hindi. Di ba? Meron siyang parang citrus. May citrus scent. Pero simula nung nag RC Perfume ako, hindi na nga ako gumamit ng iba eh. Yan. Ano yan? Para kasi maubos. Yan, Cloudy. Yan. C005. Parang sarap naman itong kainin, yung label niya. Parang yung label, ube. Parang siya, monochromatic na violet. C005 Cloudy. Tingnan niyo yung tsura. Ganda. Amoyan ko muna para sa'yo. May naamoy na akong ganito. Medyo mas bumaba yung niya, yung pagka-intense. Amoyin mo. Pagka naamoy mo. Meron na siyang naamoy na natin. Parang vanilla. Ayun. Naamoy na natin. Naamoy ko na kanina eh. Medyo mas nag-mild siya. Ito naman, Tough Love. Ayan, Tough Love. Ito ay C090 Touch of Love. Touch of Love. Ito ba, Touch of Love? Touch of Love. Ibig sabihin, pag ito ginamit mo, touch. Touch of Love din pala. Ayan, pares lang pala. Ito na lang. Ganda, may citrus scent. Lahat naman sa'yo, amoy citrus. Ganun lang yung yung may i-describe ko. Pero kung gusto niyo talagang maamoy at magaling kayo sa ganyan sa description ng mga pabango, C090. kayo ang tumesting. Umamoy ka muna ng kape. Parang siya eh. Medyo may pagka-amoy na lemon. Nakakahilo din palang umamoy ng maraming scent. Oo nga. Di ba? Parang siyang amoy lemon na nilagyan ng asukal. Last na to, Pink Lover. Yan, Pink Lover. Ito, Pink Lover. C089. Kulay pink talaga yung label niya. Last na to. Parang ganun din. O baka kasi o dahil nasa line siya nung pink. Amoy. Medyo na na yung pangamoy. Parang panay lime na eh. Ikaw na po. Medyo na na yung ilong ko eh. Para siyang Kung nga amoy ng kape, parang ako naman yata nawawala ng amoy amoy citrus din. Nga. Sorry po, Ma'am Christine. Hindi namin nalinaw kung ano talaga lahat ng pagkakaiba ng mga Pero, I assure you, lahat ng scent, mabango.
Hindi lang dahil pabango siya ha. Siyempre, lahat naman. Pero yung hindi siya masangsang sa ilong pag naamoy mo. may kanya-kanya rin kasi tayong preference ng kung anong gusto nating amoy. Oo. So nasa inyo na lang kung alin dito ang mas pipiliin nyo, yung mangingibabaw sa inyo. Ha? Eh kaya naman kahit bumili ka nito, tachopla, bumili ka nito, i-compare mo. Eh, kaya naman ng bulsa mo. Unlike lang kapag ka bumili ka ng isang sa mga yayamanin ba, yung isang cent, eh katumbas na ng mga 20 piraso nito, mga ganun ba? Isang box agad. Oo. Charis. Magpapaking lang kami. So ako naman, kapag ka nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan at nagustuhan nyo yung scent, syempre, alam nyo na, hindi nyo kami hahanapin. Ang gagawin nyo, mag-order na kayo. Saan baga sila pwedeng... Meron silang Shopee. Meron official silang Shopee. Nandun naman sa description ng mga videos ko, lagi na andun. Hindi naman nawawala. Wala pa sigurong 20 tayong scent na naamoy. Pero si Ma'am Christine, 200. Tsaka si Sir Si Ricky. Sir. Mas maganda nga. Pagka inopen mo yung box, uy, RC. Uy, RC. Uy, RC. So, ngayon, mas distinguish ko na kagad kung panlalaki or pambabae yung mismong scent. Kasi nga, dahil sa box, na siya. Kami magpapaking muna at kita-kits sa mga subscriber natin dyan na mabibigyan ng RC perfume kung saan man tayo pupunta. Ay sana lang ay hindi maubos ang dala-dala ko. Kung gusto niyo naman na matry yung RC perfume, Ay, bumili na lang kayo. Oo, pwede naman eh. wala, less than 200. Kung i-compare siya sa ibang perfume na makikita natin sa mall, eh, di hamak na ito ang nakita kong pinakamurang perfume. SRP is 199. At higit sa lahat, sinisigurado ko na safe yung mismong RC perfume dahil wala siyang methanol. Ano bang cost ng methanol? Methanol? Ano yun? Nakakalason yun, methanol. Pinipili niya na. Oh. Hindi ah. She said I won't be back in a while. Don't wait. Already packed her bags, called the cab, made space. And she said I won't answer if you call me when you're lonely. I guess I let her go. Never mind, it's too late. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week, and this just can't be how it's supposed to end up. It's not enough. And maybe time will make you fade, but I don't know if I'm ready to just let you go away like my friends think I should. Cause what if I just wanna be with you? I don't know what the hell I'm gonna do. Alas 8 ng gabi at nakapaligo na rin ako. Nauna siyang maligo bago ako, alam niyo kung bakit? Kasi baka hindi ako makatabi sa pagtulog pagka hindi bagong ligo. At bagong ahit na rin. Maliwanag pa lang, nag-bonfire na ako kasi medyo may nararamdaman ako mga lamok at saka insekto. Namatay na at panay abo na lang yun nandito na natitira. At nagre-ready na rin kami ng aming dinner. At ang aming magiging dinner, yung natira ko kanina na hipon, tapos yung kay Angel na pares, at yempong baboy na hindi naman yung tipong iihaw. May grill pa naman eh. So doon na lang namin lulutuin habang kami ay nakain ng dinner. At yung mga batuta ko yo. At kanina si Jack ay pinakawalangkot ang ingay. O di pinarans ko sa kanyang maging malaya. Aabot na hanggang doon sa may palabas. Abutot nakita ni Angel. Ngayon, prepare ko na muna yung kakainin nila para tahimik tayo makakapag-dinner. Tingnan nyo yung power station natin. May 43% pa. Nung dumating kami dito, full charge yan, syempre. At yan pa lang yung nababawas. Mga charge lang naman ng phone. Tapos ginagamit din namin dito sa pan namin, rekta USB. Tapos ilaw. At saka ano pa ba? Tsaka syempre battery ng drone. Yun lang naman yung mga china-charge ko pagka during ng camping. At syempre kapag malayo naman yung biyahe natin at matagal-tagal tayo mawawala, dala-dala natin yung laptop, doon na rin ako nag-edit sa mismong biyahe natin. Kaya kailangan natin ng charge ng ating power station. Meron naman dito saksakan. Yung pinakita ko sa inyo kahapon doon sa may puno, yung sa may switch ng ilaw. Hindi na rin naman siguro kailangan at abot na yan hanggang bukas.
Si Jarvis muna at malapit naman si Jarvis. Ito pala iyo. Nakiwalay pala yun sa dalawang lalaki. Oh. Ubus yan, ha? Bango ng naamoy ko. Grabe, sarap. Gugutom na tuloy ako. Wala tong wala ka nilagay ng mantika. Ganyan lang. Ayos din. Magmamantika naman yung yung baboy. Okay, sabi mo magmamantika Naubos na yung sabaw Hinigop na nung sotanghon. Bango. Sarap. Okay, pwede nang kumain. Let's see. Check. Hop. Sinangag yung aking ulam. Tsaka natirang kanin. Thank you. Yan ba naman? Ganyan ba naman? Kaya na. Bago na. May lumapit na mga aso Bagawin ko lang saglit tong mga nanditong aso. Pwede naman pakiusapan tong mga to Alis muna, alis muna. Dun muna, dun. Mamaya kayo lumapit. Bili, alis muna kayo. Alis. Mamaya, bibigyan ko kayo. Kain. Kain naman. Natikman mo na ba? Iluto mo? Oo, natikman ko na. Siyempre, sarap yan. Hindi ako nagdududa. Wow! Then, 30 ng gabi at pagkatapos namin kumain, si Angel ay nagugas lang ng mga pinagkainan namin. At ito, natutulog na si Kopi. Bagsak na. Nandito na rin naman yung mga batuta at yung dalang barako ay nasa ilalim. Nanay? Siya tutulog na rin kami. At para makabawi-bawi pa ng tulog. At pagka umagi ang iingi kasi nito, yung agang mga gumising nitong batuta. Hey boss, good night na? Yung aking pwesto dyan. Yan, katabi. Hihihi! Ay siya, tulog na kami. Good night na. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. Morning, alas 9:30 mahigit. Correction. Mag-aalas 10 na. Di mag-aalas 10 na. Ay, sarap ng tulog ko Etong isang aga gumising. At dito siya nakatambay sa may likuran ng side owning room tent. Pag ganun pa At ang ingay kasi nitong mga batutang to Ay, may kasama nga pala kami. Ayun, kagabi pala sila dumating. Nakakahiya ang ingay nito mga batutang to. Jarvis relax lang. Tulog pa ako. Nagre-reserve ng lakas para pagbiyahe mamaya. Maya-maya kami mag-aayos ng mga gamit. Sa mga oras na to, naka-upload na sa Facebook page. Yung ginawa ko dito sa DJI. Talagang hinagis ko siya Pero okay pa rin. Kasi nakikita ko dun sa testing ng DJI na matibay daw tong Power 1000 Mini. Okay rin naman. Wala naman naging galos or problema. Ang lang dito, nagkaroon lang ng dumi dahil dun sa lupa. So ayan makikita nyo, ito yung natamo niya. Mga lupa-lupa lang na kaya naman sa punas. Pero crack or anything na damage, wala naman. Gumagana pa nga Tinesting ko lang kung talagang totoo
yung napapanood ko sa mga inilalabas na video ng DJI tungkol dito sa Power 1000 Mini. Alam ko nakasale to ngayon Father's Day. Happy Father's Day nga pala sa lahat ng mga magigiting na ama dyan. Ito, naghihintay na lang itong mga to nakakain niya. Mga nakatunganga. Ito, babaliw-baliwan na naman. Makakain na nga muna. Yung natira kagabi at saka kanina niluto niya lang to. Pritong itlog. Mag-ano ka na dyan? Magtimpla ka na ng ating refreshing na matcha. Harap buhay. Sakto. Tapos na akong kumain. Wow. Mauna ka na. Dun. Wait lang. Ikaw, ayaw mo pa. Mamaya ka. Unahin mo muna si nanay. Ito yun. Inagaw mo na yung kinanay. At tayo ay mag-iigib na. At madami-dami ng hugasin ang nakatambak eh. Kailangan na ng tubig. Ito yung gripo na pinag-iigiban ko. Mismong dito lang sa mismong bukana ng entrance. Uy, puno agad. Wala pang 3 minutes, puno na agad oh. Ang lakas ng tubig. Para nagsha-shower lang yung mga hugasin ah. Sarap maligo. Oras na. Mag-aalas 4 ng hapon. At butit kumulimlim na. Ang plano sana namin alas 5 pa ng hapon para nga hindi ganong kainitan. Dahil kumulimlim na, pwede na rin tayong lumarga. At para hindi mainit yung biyahe. Pampalakas. At nakapaligo na rin naman si Angel. Nilalagyan lang ng diaper yung mga batuta. Kailang. Nakapagbayad na rin naman ako dito sa campsite kay Ma'am Maylin. Through GCash na lang ang ginawa kong pagbabayad. At ang binayaran ko kasama yung tubig, butane na binili natin at saka yung mga yelo is 1,000 pesos. Pero yung mismong binayaran namin dito sa campsite, na pag-stay namin ng 3 days and 2 nights, is 800 pesos kasi 200 pesos each per overnight. All in na ha, katulad ng sinabi ko sa inyo, wala na kayong babayarang parking fee or tent pitching fee, wala na. Yun na yun, 200 pesos per person. At ito ang pinakamurang nakita kong campground dito sa mismong Tagaytay City. Kasi ang sarap naman din ng panahon pagdating ng gabi, malamig. Hindi talaga siya kainitan. Lalo na siguro ngayong pag dumating na talaga yung tag-ulan at pagdating ng mga bare months ay talagang malamig dito. At yung basura natin, syempre, dala-dala natin palabas. Or meron naman ditong basuran sa meni. Madadaanan. Baka mabutas pa yan dyan. Ayan. Dandahan ha. Butit kumulimlim agad. Baka pwedeng umusog. Jack, wala kang tigil. Ano yan? Napaka... Tigilan mo si Coffee. Ayos ang pwesto mo dyan, mo ka? Okay na. Oo. Ay, yung ibang gamit, inilagay karamihan sa taas eh. Hindi yung ano lang nadagdag doon, yung bakal. Basura. Teka lang. Basurahan Ito yung basurahan. May nakabangga ng manok. Ay, Huwag mo nang hawakan. di nga. Ayos na. Ayos na ha. Ano, saan tayo dadaan? Doon sa Sungay Road? Yung dinaanan natin? Saan? Hindi. Kung saan patag. Dito, paano tayo? Kahit mapalayo. Oo, kung saan patag. Para mapanatag. Ano tayo? Pa Binyan. Binyan na magiging daan natin kung gusto mo ipatag.
pabalik tayo ng Silang Cavite. Ayos naman yung campsite sa'yo. Okay naman. Ang isang kailangan lang nilang i-improve, yung CR na magkaroon siguro doon sa mismong likuran, no mismong campground, no? Oo. At yun naman din ang nasabi sa akin ni Ma'am Maylin na pagka ay lalagyan ng CR doon sa may likuran ng mismong campground. Para mas malapit, convenient, hindi na lalayo pa. Ang kagandahan din naman doon, kung halimbawa meron ka naman din kailangan at sarado yung tindahan, mag-message ka lang mismo doon sa kanilang Facebook page. At katulad nung ginawa ko, nung nag-message ako na kailangan ng butane, butit na andun yung anak ni Ma'am Maylin, hinatiran agad ako ng, ng butane. Para kang driver dyan, ha? Pwestuhan mo dyan, ha? Ikaw na kaya mag-drive. Tingnan yung pwestuhan, oh. Nasa gitnang gita, gusto siya, parang akala niya siya yung nagdadrive. Si Mocha, pagod, puyat, oh. Ito, oh. Si Nanay, ganda ng pwesto ron, oh. Kayong dalawa, talagang ayaw lumayo ni Jack kay Coffee. Kung saan nakapwesto, doon din, eh. CR lang. Buti na lang Girl Scout ako. Maayos naman yung CR, ah. Ayos nga. Hindi nga, buti na lang Girl Scout ako. Alam mo naman akong ihi ng ihi. Ah. Hindi pwedeng, layo talaga noon. Lalo pag sa gabi. Tahimik naman yung campground, eh. Ito lang talaga mga batuta ko maingay, eh. Kasi Pag lumalapit yung mga aso, eh. kuha ng mga aso kasi. Pero okay, mas masarap talaga pagka nasolo nyo yung mismong beachfront campground. Kung halimbawang meron doon yung CR sa may likuran doon, kaya pa nating mas magtagal ng kahit 1 linggo ron, eh, no? Oo. Kasi tahimik naman, eh. Saka ang sarap ng klima sa gabi. Tsaka mapuno naman, meron kang sisilungan if ever man na doon sa pwesto mo is tumapat yung araw. Isa tayo pauwi na rin naman. Muli, binabati ko ang lahat ng Happy Father's Day. Happy Father's Day, Daddy! At sa susunod na camping, malaman kung saan. Kung solo lang ba ako muna or si Guapa na muna ang gagamitin natin dahil solo ako. Tingnan natin sa susunod na tuk-tuk camping adventures natin. So paano, hanggang dito na lang muna ulit. Ride safe and stay safe sa inyo lahat. Sana nag-enjoy kayo sa muling pagbalik natin ng Beachfront Campground na after 2 years. God will always provide. Aywa! Ako si Dichan Fox, samahan niyo maglakbay. Bundok, manok, kapatagan, ating pupuntahan. Saan man ang campsite, ating hahanapin. Upang ang kalikasan, ating makapiling. Ang Tuk-Tuk Venture ay sadyang masaya. Ang ating kalikasan ay nakakamangha. Salamat sa Diyos, salamat sa likha. Ikaw ang tanging nagbibigay ng biyaya. Bomba na! Ganon. Ewan ko sa'yo.